ang Marvel movie na ang Black Widow ang astig na Tagalog film recap natin ngayong araw mga Juan. Ito ay isang action-packed sci-fi movie na na-release sa taong 2021. Kamusta na kayo mga Juan? Mag-relax na at mag-enjoy sa ating malupit na Marvel recap at simulan na natin. Sa Ohio noong 1995, ang batang si Natasha Romanoff na nasa undercover mission kasama ang isa pang bata na si Elena Belova, ang noong Black Widow na si Melina Vostokov at si Alexei Shostakov o si Red Guardian na ang dating super soldier ng Russia. Na-assign sila ng Red Room na magpanggap sa Ohio na isang American family ng 3 taon. Sa gabing iyon ay sinabi ni Alexei kay Melina na nakuha na niya ang kailangan nilang files subalit kailangan na nilang makaalis agad roon. Kasama ang 2 batang babae ay nagmadali silang umalis sa kanilang bahay. Maya-maya ay pumunta sila sa isang hangar kung nasaan ang kanilang getaway plane. Pagsakay ni Melina dito ay malakas na inalis ni Alexei ang malaking harang sa daan. Nang nahabol sila roon ng mga tauhan ng Hydra na nagpapanggap na SHIELD agents ay matapang na pinagbabaril ang mga ito ni Alexei mag-isa, ngunit pagsampa niya sa pakpak ng eroplano ay biglang nabaril si Melina ng mga kalaban. Pinalitan siya ni Natasha sa pagpiloto ng aircraft habang tinuturuan niya ito. Si Alexei naman ay magaling na nabaril ang ilang Hydra agents sa mga kotse nila. Pagkatapos ay nagawa na ni Natasha na mapalipad ang eroplano paalis ng lugar. Sa sunod na araw sa isang military base sa Cuba, dito pumunta sina Alexei at agad na binigay si Melina sa mga medics. Humarap siya kay General Dreykov at sinabing pinasabog na niya ang pasilidad ng SHIELD sa Ohio at binigay rito ang files. Nang kinuha na ng mga sundalo si Melina ay kinagalit ito ni Yelena at Natasha at matapang na tinutukan niya sila ng baril, pero kinumbinsi ni Alexei si Natasha na ibaba ang baril na hawak niya. Agad na nag-inject ang mga sundalo sa kanila ng pangparalisa at dinala rin sila ng mga ito. Ang general naman ay kinamangha ang katapangan na pinakita ni Natasha. Sa sunod na eksena ay mula sa isang cargo container ay dinukot sina Natasha ng mga mercenary ni Dreykov. Agad na iniwan niya kay Yelena ang litrato nila bago sila paghiwalayin ng mga mercenary. Pagkatapos ay kasama ang iba pang mga batang babae ay pinagpatuloy ni Natasha ang matinding training niya sa Red Room. Upang makontrol ay kinondisyon ang pag-iisip nila rito at patuloy na pinagsanay upang maging highly skilled na mga spy na ang mga Black Widows. 21 years later sa panahong kakatapos lang ng Civil War ng Avengers, si Natasha Romanoff o si Black Widow na miyembro na ng Avengers ay tinutugis ni Secretary Thaddeus Ross dahil sa paglabag sa Sokovia Accords. Tinawagan ng bida si Ross upang sabihin sa kanya na pinapahiya lang nito ang sarili sa pagiging desperado na mahuli siya. Nang sinugod na ng SWAT team ng Secretary of Defense ang gusali na kinaroroonan ng Black Widow ay nakita lang nila roon ang suit niya na may tracking device. Si Natasha pala ay kasalukuyang nasa isang barko at paalis na ng bansa. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Samantala ang nasa wastong edad na si Elena ay nasa isang misyon sa Morocco kasama ng iba pang Black Widow. Nang nakita niyang paalis na ng gusali ang target nila na si Oksana ay agad na hinarap niya ito. Napabagsak siya ni Elena pero nasabugan siya ni Oksana ng red dust sa muka at nawala na ang kontrol ng Red Room sa isip niya. Agad na tinanggal naman ni Elena ang tracking device sa kanyang hita at tinakbo ang nalalabing mga vials ng red dust. Ilang saglit si General Dreykov ay pinaghanda na ang kanyang special agent na si Taskmaster. Ito ay perpektong nakakagaya ng combat skills ng kahit sinong tao. Makalipas ang ilang araw si Natasha ay patago ng naninirahan sa Norway. Kumuha siya ng ilang supply sa kalapit na convenience store at pagbalik niya sa kanyang camper van ay nakita niya roon si Rick Mason na natutulog sa kama niya. Siya ay isang private contractor na ang nag-set up ng camper van ni Natasha at binigyan pa siya ng mga peking passport at lisensya, pati na ang mga kagamitan na galing raw sa dating safe house niya sa Budapest dahil may pinatira na siyang bagong kliyente roon. Pero pag-alis ng lalaki ay nilagay ni Natasha ang mga ito sa kotse niya upang itapon. Ngunit kinagabihan ay nawalan ng kuryente ang camper van at napansin niya na naubusan ng gas ang generator kaya't umalis siya saglit upang bumili nito. Maya-maya ay may biglang nagpasabog ng kotse ni Natasha sa gitna ng kalsada na kamuntikan ng mahulog sa gilid ng tulay. Ito pala ay ang pinakamagaling na agent ng Red Room na si Taskmaster. Nang binaril siya ng bida ay agad na nasalag nito ang mga bala niya at hinagis ang shield sa kanya. Pagbaba ni Natasha ng kotse ay dito na nagsimula ang sobrang init na bakbakan nilang dalawa ng Taskmaster.
Subalit sa gitna ng matinding pagtutunggali nila ay napansin niyang magaling na nagagaya ng kalaban ang mga galaw niya. Plano palang kunin ng Taskmaster ang itim na box niya na galing sa Budapest, ngunit nang pinigilan niya ito ay madaling napapabagsak siya ng kalaban ng ilang beses. Pero nagawa niyang masabit ang isang paa ng Taskmaster at agad na nilapitan ang itim na box. Nang mabilis na nahulog si Natasha ni Taskmaster sa ilog ay nagawa niyang makatakas sa kanya at nakuha pa ang laman ng box. Pagpunta niya sa pangpang ay nalaman niyang galing pala ang mga pulang vials kay Yelena nang nakita niya ang litrato nila rito. Sa sunod na araw ay nagtungo ang bida sa Budapest upang puntahan ang dati niyang safe house at kinuha ang nakatago niyang baril rito. Pagpasok niya sa loob ay hinarap siya ni Yelena na ang panibagong pinatira pala roon ni Mason. Dahil naman hindi na nila pinagkakatiwalaan ang isa't isa ay agad na nagsagupaan silang dalawa sa loob ng apartment. Ngunit sa kadahilanan na pareho sila ni Yelena na sumailalim sa matinding training ng Red Room program ay halos magkapantay lang sila ng galing at gilas sa hand-to-hand combat. Sa patuloy na bakbakan nila ng adoptive sister niya ay kalaunan ay nagawang sakalin ni Natasha si Yelena ng kurtina, pero agad na sinabihan niya ito na itigil na ang paglalaban nila. Pagkatapos ay tinanong ni Natasha sa kapatid kung bakit nito pinadala sa kanya ang mga bagay na iyon. Nang na-realize ni Yelena na delikado na nandoon ang red dust ay agad na nagsimula na siyang maghanda na umalis sa apartment. Pero pinaliwanag niya kay Natasha na yun ang antidote na makakapagtanggal sa pag-mind control ng Red Room sa mga widow. Naisipan niyang ipadala ang red dust kay Natasha dahil sa tingin niya ay ligtas ito sa kanya at maaaring humingi siya ng tulong sa mga kapwa niya Avengers tungkol rito. Ngunit sumagot si Natasha na nabuwag na ang Avengers nakaraan lang. At ang pagkakatanda niya ay habang nasa loob ng Red Room si General Dreykov kasama ang kanyang anak ay pinasabog na niya ang buong pasilidad. Ito ang misyon niya noon upang makaalis sa Red Room at mapunta sa SHIELD. Sinabihan siya ni Yelena na dapat ay kinumpirma niya ang mga katawan ni Dreykov sa insidente. Subalit biglang pinasabog ng mga Black Widow ng Red Room ang kabilang parte ng apartment at si Yelena ay kinuha ang mga vials roon. Nang papalabas na ang dalawa ay pinagbabaril sila ng iba pang mga Black Widow sa daan. Pagpunta ni Natasha sa bubungan ay nahabol sila ng isang kalaban ngunit nahulog ito at bumagsak sa baba. Sinubukan ni Natasha na iligtas ang widow ngunit si General Dreykov ay kinontrol ito upang tapusin na ang sarili. Nagmadali naman silang sumakay sa motor ni Yelena ngunit hinabol sila ng malaking armored truck na minamaneho ng Taskmaster. Ilang saglit ang isa pang Black Widow ng Red Room ay napabagsak ang motor ni Yelena kaya't sumakay sila sa kotse ng isang lalaki sa kalsada. Pagkatapos ay sinipa ni Yelena ang pinto ng sasakyan na humampas sa motor ng kalaban. Subalit patuloy na hinabol sila ni Taskmaster sakay ng armored truck nito na bumangga ng mga kotse sa daan. Inatake niya ang kotse ni Natasha ng explosive na palaso at biglang tumalsik sila sa loob ng subway station. Duguan ang kamay ni Yelena nang lumabas sila roon at nang nag-slide ang dalawa sa gilid ng escalator ay mabilis na hinagisan sila ng shield ng Taskmaster. Pero agad na nakapagtago sina Natasha sa kisame ng istasyon at tinalian ng kapatid niya ang sugat nito. Habang ang kalaban ay nalinlang nila mula sa mga tulo ng dugo ni Yelena sa sahig upang hindi na sila nito mahabol. Maya-maya ay pumunta sina Natasha sa isang convenience store upang bumili ng mga medical supply. Tinanong niya ang kapatid kung nasaan ang lokasyon ng Red Room at sumagot siya na wala siyang ideya. Ang alam lang ni Yelena ay madalas na lumilipat ng lokasyon si Dreykov upang hindi siya matunton. Kinagabihan habang umiinom sila ng alak ay ginimot at nilagyan ng gasa ni Natasha ang sugat ng adoptive sister niya. Pagkatapos ay napagdesisyonan niyang tapusin si General Dreykov at ang Red Room kahit pa hindi niya alam ang lokasyon nito na sinang-ayunan ni Yelena. Habang nasa biyahe ay nasabi ni Natasha na sa tingin niya ay may kilala siyang tao na alam ang lokasyon ng Red Room pero kailangan nila ng jet sa pagpunta sa kanya. Sa sunod na araw ay nakipagkita ang dalawa kay Mason na binigyan sila ng lumang helicopter dahil pinagmadali siya ni Natasha na makahanap ng aircraft nila. Binigyan pa sila ni Mason ng mga armas at suit at ilang saglit ay nagpasalamat at nagpaalam na ang bida sa lalaki. Sa kasalukuyan na yun si Alexei ay nakakulong na sa isang high security prison sa Russia. Tumatalo siya rito ng maraming kapwa preso sa pulong braso, dahil sa kanyang super strength ay walang makatalo sa kanya kahit pa ang malaking lalaki na si Ursa na nabalian niya ng buto sa kanang kamay. Maya-maya ay pinatawag si Alexei sa mail room dahil may nagpadala sa kanya ng mga sulat at ng action figure niya na suot ang kanyang Red Guardian suit. Kalaunan ay naputol ang ulo ng laruan at nakakita siya rito ng communication device. Pagkatapos ay tinuro sa kanya ni Natasha na dumaan sa nahak nilang mga pinto ng kulungan. Agad na pinatumba ni Alexei ang dalawang prison guard sa mail room at dumaan sa binuksang pinto ni Natasha. Kinalaban niya sa daan ang ilang mga bantay na humarang sa kanya at nagdulot ito ng kaguluhan sa buong pasilidad.
Sinipa ni Alexei ang bakal na pinto roon at tumalon sa mas mataas na parte ng kulungan ngunit kinuryente siya ng isang bantay. Sa deleted scene ay ginamit ni Ursa ang pagkakataon na yun upang bugbugin si Alexei. Galit na sinipa niya siya ng buong lakas at sinuntok ng matindi na agad na kinabagsak niya. Pero si Natasha ay bumaba ng helicopter nila at magaling na pinatumba ang karamihan sa mga prison guards sa taas. Ngunit ang mga bantay sa tower ng kulungan ay pinagbabaril ang helicopter kaya't naisipan ni Yelena na pasabugan ito ng kanyang rocket launcher. Subalit dahil sa nagawa niya ay nagsimulang humupa ang makakapal na nyebe sa mga kalapit na bundok. Ang karamihan naman sa mga preso at prison guards sa labas ay pumasok na sa loob upang hindi masawi sa papalapit na avalanche. Nagmadaling kumapit ang bida sa lubid ng helicopter at si Alexei ay nagawa ng makaakyat sa mataas na parte ng kulungan. Pagkatapos ay kinuha ni Natasha roon ang kanyang adoptive na ama bago pa sila tuluyan na malamon ng nyebe. Natuwa si Alexei na makita muli ang dalawang adoptive na anak niya ngunit inis na hindi siya pinansin ng mga ito. Tinanong naman ni Natasha sa kanya ang lokasyon ng Red Room ngunit sumagot siya na hindi niya alam. Dahil ang kaibigan niya noon na si Dreykov ay pinakulong siya matapos na magtagumpay sila sa misyon nila sa Ohio, pero naisip niyang malamang alam ni Melina ang lokasyon ng Red Room dahil siya ang scientist ng programa. Hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin siya kay Dreykov at naninirahan na sa St. Petersburg. Ngunit dahil napansin ni Yelena na konti na lang ang fuel ng helicopter ay bumagsak ang aircraft sa pagdating nila sa lugar. Sa sunod na eksena ay makikita si Melina sa kanyang bahay na nag-aalaga ng mga baboy. Nang na-detect ng system ng babae na may papunta sa lokasyon niya ay nakita niya mula sa kanyang sniper gun na ang mga ito pala ay si Alexei at sina Natasha. Dito muli nagsama-sama silang lahat na labis na kinatuwa ni Alexei at pinasok sila ni Melina sa bahay niya. Agad na sinuot naman ng lalaki sa banyo ang kanyang lumang Red Guardian suit kahit pamasikip na ito sa kanya at masayang pinakita niya ito kina Melina. Agad na tinanong ni Natasha sa adoptive na ina niya kung nasaan ang lokasyon ng Red Room upang matapos na nila si Dreykov. Ngunit sinabi ni Melina na hindi nila matatalo ang lalaking kayang kumontrol ng pag-iisip ng isang hukbo. Pagkatapos ay pinaliwanag niya sa kanila na ang misyon nila dati na kunin ang mga files sa pasilidad ng SHIELD sa Ohio. Ang pasilidad na ito ay palihim na ginagamit ng Hydra upang makapagkontrol ng isip ng tao para sa kanilang Winter Soldier program. Nagtagumpay siyang gamitin rin ito sa Red Room program ni Dreykov na ilang taon na niyang sinusubukan sa mga alaga niyang baboy. Kalaunan ay nagtalo sila ni Alexei dahil sinabihan siya nito na nagsisinungaling kina Natasha. Ngunit dahil sa labis na inis ng bida ay sinabi niyang pareho silang may malaking pagkakamali ni Melina at nasabi pang hindi totoo ang pagiging pamilya nila noon. Subalit sobrang nasaktan rito si Yelena dahil para sa kanya noong bata pa siya ay totoo ang lahat at sila ang pamilya niya. Masama ang loob na pumasok siya mag-isa sa isang silid pero pinuntahan siya roon ni Alexei upang kausapin. Naisipan naman ni Melina na sabihin kay Natasha na hindi siya inabandona ng tunay na ina niya noon, kundi binili siya ni Dreykov rito dahil nalaman nila na may malaking potensyal siya. Ngunit sa kadahilanan na ilang taon nang hindi tumigil ang ina ni Natasha na hanapin siya ay pinapatay ito ni Dreykov dahil posibleng mabunyag niya ang lokasyon ng Red Room. Pagkatapos ay inamin ni Melina na palihim na na-report na niya kay Dreykov ang pagpunta roon ni Natasha at paparating na ang mga tauhan niya sa kanyang bahay. Hindi nagtagal ay dumating na nga sa lugar ang isang hukbo ng mga mercenary ng Red Room at pinagbabaril si Alexei ng tranquilizing darts na agad na kinahimatay niya. Si Yelena naman ay nakitang walang malay si Natasha ngunit si Melina na suot ang Black Widow suit nito ay pinabagsak siya ng Widow's Bite niya. Ilang saglit ng bahagyang nagkamalay si Alexei habang sakay ng jet ng mga kalaban na ang nagpipiloto ay si Melina. Nakita niya na ang Red Room pala ay isang malaking fortress na nasa kalangitan. Ngunit ang isang mercenary ay nag-inject uli sa kanya ng pangparalisa. Pagpasok sa loob ni Melina ay nadaanan niya ang isang hukbo ng mga Black Widow ng Red Room program na nag-eensayo sa kabilang silid. Ilang saglit ay humarap na siya kay General Dreykov sa control room. Habang si Yelena ay sinimula ng pag-eksperimentuhan ng mga scientist upang alamin kung bakit naging epektibo sa kanya ang antidote at upang makagawa sila ng antigen rito. Sina Alexei at Natasha naman ay nagising sa selda ng pasilidad at sinubukan niyang wasakin ang salamin ng selda ngunit hindi niya magawa. Kalaunan si Dreykov ay agad na napansin na si Natasha pala ang kaharap niya gamit ang isang photostatic veil device. Samantala si Melina na nagpanggap na si Natasha ay nagawang mahak ang system ng selda nila at sinabihan niya si Yelena na may nakatagong patalim sa bulsa niya. Agad na ginamit niya ito upang mawasak ang gapos niya at pinatumba ang lahat ng scientist sa laboratory. Pinaliwanag ni Melina kay Alexei na pinagplanuhan nila ni Natasha kanina sa bahay niya ang lahat sa pag-atake nila roon. Samantala si Dreykov ay binunyag kay Natasha na si Taskmaster pala ay ang anak niya na si Antonia.
Siya ang pinasabog niya noon sa dating lokasyon ng Red Room kasama siya. Nakasurvive silang dalawa ngunit nasunog ang kalahating parte ng muka ng anak niya. Halos ikamatay ni Antonia ang pagsabog kaya't kinailangan niyang lagyan ito ng chip sa batok na nagbigay rin sa kanya ng abilidad na makagaya ng skills ng kahit sino na kahit pa ang Avengers. Pagkatapos ay pinaalis ni Dreykov ang Taskmaster roon upang puntahan sina Alexei. Agad na inatake ni Natasha ang general subalit kahit anong pilit niya ay hindi niya magawang tapusin si Dreykov. Pinaliwanag nito na nagset siya ng pheromonal lock sa sarili upang walang makasakit sa kanya habang naaamoy ang pheromones sa katawan niya. Samantala si Taskmaster ay natunton na sina Alexei at agad na pumunta si Melina sa kabilang pasilidad upang simulan na ang paglanding ng Red Room. Matapang na kinalaban ng Red Guardian ang Taskmaster subalit si Dreykov ay mabilis na pinigilan ang paglanding ng fortress niya sa lupa. Sa kasalukuyan na iyon si Elena na dumaan sa ceiling ay magaling na nagpabagsak ng isang mercenary sa daan. Ginamit niya ang kamay nito upang ma-access ang system sa kabilang laboratory kung saan niya nakuha muli ang mga vials ng red dust. Si Natasha naman ay inalipusta si General Dreykov sa mga nagawa nito noon upang labis na magalit siya at inis na suntukin ng ilang beses. Pagkatapos ay ginamit ng general ang singsing niya upang mag-login sa kanyang Black Widow network. Galit na pinaliwanag niya kay Natasha na ang sobrang daming mga batang babae na inabandona ng mga magulang nila ay sinanay niyang maging magaling na mga assassin. Lahat sila ay ang kanyang network of widows na kinalat na niya sa buong mundo. Kaya niyang utusan sila na pabagsakin ang stock market ng langis, magdulot ng matinding kagutuman sa malaking parte ng mundo, at higit sa lahat ay makapagsimula at magtapos ng mga gera. Pero dahil naalala ni Natasha ang sinabi ni Melina na upang mapigilan niya ang pheromonal lock ni Dreykov ay kailangan niyang saktan ng matindi ang ulo niya. Agad na hinampas ng bida ang ulo niya sa table at nasuntok na niya ang general. Sa kasalukuyan na iyon si Alexei ay nakikipaglaban pa rin sa Taskmaster ngunit madali siyang na-overpower nito. Dahil naman kinulong si Melina ni Dreykov sa pasilidad na iyon ay pumasok siya sa air vents. Paglabas niya ay pinatumba niya ang isang mercenary sa daan. Gamit ang grenade launcher nito ay pinasabog niya ang isang propeller ng Red Room. Nag-alarm ang buong lugar at agad na naalerto ang mga Black Widow ni Dreykov. Sa kasalukuyan na iyon ay patuloy na ginugulpi ng Taskmaster si Red Guardian nang walang kahirap-hirap hanggang sa mabilis na napasok siya ni Melina sa kalapit na selda. Samantala ang ilang parte ng Red Room Fortress ay patuloy na sumasabog. Si Natasha naman na ginugulpi rin ang general ay agad na pinigilan ng mga Black Widow nito. Nagmadaling umalis sa silid si Dreykov at ang bida ay buong tapang na nakipagtunggali sa mga kapwa Black Widow niya. Binuhos ni Natasha ang galing niya upang pabagsakin ang lahat ng mga kalaban sa paligid. Subalit sa patuloy na pakikipaglaban niya sa mga widow ng general ay hindi nagtagal ay nagawa siyang mapagtulungan ng lahat ng mga ito. Pero si Elena ay hinagis sa mga widow ang mga vial ng red dust at dito na silang lahat nakawala sa kontrol ng Red Room program. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Natasha na umalis na roon. Siya naman ay ginamit ang singsing ni Dreykov upang ma-access ang widow network at kinopya niya ang lahat ng mga data rito. Kinuha niya ang ilang vial sa sahig at tumalon siya sa bintana upang makapunta sa mas mababang palapag. Sa kasalukuyan na iyon sina Melina at Alexei na dala ang shield ni Taskmaster ay sumakay sa isang jet. Nang nasa ere na sila ay inatake sila ng isang mercenary pero mabilis na hinagis rito ni Alexei ang shield. Ilang saglit si Natasha sa loob ay nakita si Taskmaster na nakakulong sa selda. Kahit pa alam niyang nasa kontrol pa rin ng Red Room ang isip nito ay pinakawalan niya siya roon. Ngunit biglang sumabog ang lugar at kamuntikan ng mahulog si Natasha. Si Dreykov naman at ang mga tauhan niya ay sumakay ng isang aircraft pero agad na sumampa rito si Elena. Gamit ang kanyang combat stick ay pinasabog niya ang propeller ng sasakyan. Nang nakita siya ni Natasha ay agad na kumuha ito ng parachute sa daan at tumalon sa ere habang ang aircraft ni Dreykov ay sumabog na nakasama siya. Nagawang mapuntahan ni Natasha ang kapatid at sinuot niya rito ang parachute. Subalit pinuntahan rin sila roon ng Taskmaster at matapang na hinarap agad ito ni Natasha, buong lakas na kinalaban niya si Antonia habang nasa ere silang dalawa hanggang sa bumagsak sila sa lupa. Nagpatuloy pa rin ang matinding bakbakan nila rito at nagawang matanggal ni Natasha ang helmet ng kalaban. Pagkatapos ay mabilis na binasag niya sa harap nito ang red dust at sa wakas ay nawala na ang kontrol ni Dreykov sa kanya. Tuluyan ang bumagsak ng buong pasilidad ng Red Room roon at pinuntahan ni Natasha ang kapatid niya. Nilapitan sila ni Alexei na lumabas sa kanilang jet ngunit si Secretary Ross ay natunton si Natasha sa lugar. Binigay naman ng bida kay Elena ang huling vial ng red dust upang makagawa sila ni Melina ng kopya nito para sa mga widow sa buong mundo. Ilang saglit ay pinuntahan sila roon ng mga widow na nakatakas sa Red Room at pinasama na ni Natasha sina Elena sa kanila.
Kalaunan ay dumating na roon sina Secretary Ross. Sa deleted scene ay nagpahuli ang bida kina Ross pero nang nasa sasakyan na siya nila ay agad na nagawa niyang makatakas. Pagkalipas ng 2 linggo, nakipagkita uli si Natasha kay Mason na nadatnan niyang natutulog sa tabing kalsada, pero nagawa na nitong mabigyan siya ng Quinjet dahil hindi na niya siya pinagmadali na labis na kinatuwa ng babae. Pagkatapos ay umalis na siya roon sakay ng aircraft. Sa post-credit scene, si Elena nakababalik lang sa pagiging abo ay bumisita sa puntod ni Natasha na namatay na nakaraan lang. Pinuntahan siya roon ng bagong employer niya na si Valentina Allegra de Fontaine. Binigyan si Elena nito ng sunod na assignment niya at ito ay ang tugisin ang responsable sa pagkamatay ng kapatid niya na si Hawkeye. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan. You're still here. It's over. Go home.